Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na tanggap ka na ng mga gadaza, Marimar. Akala ko noon, hindi na talaga namin makikita pang tumuntong sa mansyong ito si Senior Rowan. Napatingin naman si Marimar kay Bebang. Nasa kusina siya ng araw na yon, abala sa pagluluto ng almusal para sa kanyang mag-aama at mga magulang ni Rowan. Tandang-tanda ko pa noon na galit si Senyora Juana sa'yo. Iniisip na binilog mo ang ulo ng kaisa-isa niyang apo, Marimar. Pero kahit masama talagang ugali ng senyora at medyo ilag pa siya sa'yo kahit nang lumipat na kayo, iba pa rin talaga. Parang si Senyora Juana ang nagbibigay buhay sa mansyon na to. Hindi na kompleto ngayong wala na siya. At ang mga paghiyaw niya at hindi mabilang ng mga utos. Nalulungkot na sabi ni Bebang. Malungkot din siyang napangiti. Naiintindihan ni Marimar ang mga tao sa mansyon. Walang ibang magawa kundi ang magbalik tanaw. Isang buwan na ang lumipas, simula ng ilibing si Senyora Juana. Normal lang din naman sa buhay ng tao sa mundo ang nangyari sa matanda. Pero masakit pa rin at mahirap tanggapin. Inay! Tawag sa kanya ni Talia, ang panganay na anak nila ni Rowan. Oh, gising ka na pala. Nasaan ang mga kapatid mo? Gisingin mo na sila, anak. Utos niya rito. Yumakap sa kanya si Talia at hinalikan siya sa pisngi. Ginising ko na po sila, inay. Gising na rin po si Itay. Naliligo na lang po. Next week na po ba tayo babalik sa Manila, di ba? Tumango naman si Marimar. Oo, hindi na rin kasi tayo pwedeng magtagal dito, anak. May pasok na kayo ng mga kapatid mo at may pasok na rin ako sa school. Nandun din ang trabaho ng Itay ninyo. Simula nang tumuntong sa high school si Talia, napagdesisyon na nila ni Rowan na bumalik sa Maynila. Mas maraming eskwelahang pagpipilian doon kaysa sa isla nila. Gusto man nila sa isla na mas tahimik at payapa, wala silang nagawa kundi ang bumalik sa Maynila. Umuwi lang sila dahil nga nanghihina na noon si Senyora Juana at ngayon nga ay wala na. Kung ganon, bisita na po tayo kina lolo at lola. Doon po kami matutulog sa kubo nila. Nakangiting sabi ni Talia. Tumango naman siya. Sige, kung yan ang gusto ninyo. Maya-maya'y umalis na rin sa kusina si Talia. Sobrang simple lang talaga ng mga anak niya. Hindi rin naman niya pinalaking maarte ang mga ito kahit sanay sa marangyang buhay. Ang bait ng mga anak mo, Marimar. Mana sa'yo. Nakangiting sabi ni Bebang. Tipid siyang umiti. Marunong din naman kasi silang makinig. Saka ilang taon din kaming nanirahan sa islang ito bukod sa pamilya ni Rowan, kaya talagang mas malapit sila sa mga magulang ko. Naghain na siya ng pagkain nang may yumakap mula sa kanyang likuran. Napangiti si Marimar nang maamoy ang bango ni Rowan. Iniwas niya agad ang leeg dito. Huwag mo akong singhutin, hindi ako katulad mong nakaligo na. Mas lalong nagsumiksik sa leeg ni Marimar ang kanyang asawa. Okay lang, mabango ka pa rin naman. Hayaan mo muna ako, mahal. Namiss kita. Ilang araw din tayong naging abala at puyat, kaya ibigay mo na sa akin ang oras na to, ah. Mahinang tumawa ang mga kasambahay, halatang kinikilig sa kanilang mag-asawa. Bahagyan niyang hinampas ang brasong nakapulupot sa kanya. Lugar mo naman yung paglalambing mo, Rowan. Nakakahiya. Nakatingin ang mga kasambahay, oh. Bulong niya sa lalaki. Bahagya lang sumilip si Rowan pero mabilis na nawala ng pakialam. Bakit? Dito tayo nakatira. Silang mag-adjust. Nalaki ang mga mata ni Marimar. Baliw ka talaga. Kumalas ito sa yakap at gusto siyang hilahin. Tara na sa kwarto. Mamaya na tayo kumain. Hayaan mo na sila. Natatawang umiling si Marimar. Kakain tayo ng almusal. Ito dapat ang gawin natin sa umaga at hindi yung gusto mong mangyari. Kailangan mong kumain. Ilang araw na tayong nalipasan ng gutom dahil sa sobrang busy. Ngayon lang tayo kakain ng matino at sabay-sabay. Paano ka lalakas niyan? Naglalambing pa rin na yumakap sa kanya si Rowan. Lalakas ako kapag pinagbigyan mo ako. Mahina siyang tumawa. Mas lalo nang hindi napagbigyan ang asawa niya nang dambahin ito ni na Owen at Luna. Kinulit na ng mga anak nila kaya nawala ng atensyon sa kanya. Dumating na rin sa dining area ang mga magulang ni Rowan. Kaya hindi na lalong nakakuha ng pagkakataon ang kanyang asawa. Bago maupo, hinapit ni Rowan ang bewang niya at bumulong. Mamayang gabi ka sa akin. Muli na lang siyang tumawa.
Parte na yon ang buhay nilang mag-asawa. Sanay na siya. Kuhang-kuha niya rin ang ugali ni Rowan. Pati rin naman ito sa kanya. Kahit lumipas na ang maraming taon at 3 na ang anak nila, hindi pa rin sila nagkakasawaan at matatag pa rin ang pagsasama. Lahat ng pangako sa kanya ni Rowan noon, walang hindi natupad, kaya alam niya na sobrang swerte niya pa rin. Para sa lolo at lola niyo yan? Tanong ni Marimar habang papunta sila sa bahay ng mga magulang niya. Tumango naman si Talia. Opo, inay. Crochet po ito. Ang ganda po, di ba? Ako po ang gumawa nito. Mahilig po kasi sa sombrero sina lolo at lola, di ba? Lambing na rin po namin. Lagi po kaming namimiss eh. Kung dito po kami nag-aaral, sana mas nakakasama po namin sila. Napatingin naman si Rowan sa mga anak nila. Huwag kayong mag-alala. Bumibisita naman buwan-buwan ang lolo at lola ninyo para hindi nyo sila mamiss. Saka kapag bakasyon naman, uuwi pa rin tayo dito. Maya-maya'y nakarating na rin sila sa bahay ng mga magulang ni Marimar. Nauna nang bumaba ang mga bata sa sasakyan. Nagtulong naman sila ni Rowan na ibaba ang mga pagkain na dala nila. Malapit ang anniversary natin. Alam kong kamamatay lang ni Lola pero ayoko namang ipagpaliban natin kaya saan mo gusto? Tanong ni Rowan sa kanya. Ngumiti naman si Marimar. Ikaw, kung saan mo gusto? Para sa akin naman kahit sa bahay lang masaya na ako. Inilapag ni Rowan sa lamesa ang mga dala nila at agad siyang niyakap. Napakasimple mo pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago. Anong magagawa ko? Ganito talaga ako mahal. Malambing niyang saad. Inayos ni Rowan ang kanyang buhok. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang mas higit pa. Kaya sige, iisipin ko kung saan tayo magandang pumunta. Gagawin ko agad lahat ng trabaho ko para wala akong iintindihin sa anniversary natin. Isama na rin natin ang mga bata para hindi makaapekto sa schedule nila sa school. Nilingon ni Marimar ang paligid. Nasa sala ang kanyang ama at abala sa pag-aayos ng lambat. Pero hindi niya makita ang kanyang ina. Ang dalawa lang ang nasa bahay na yon. May kanya-kanyang trabaho at pamilya na rin naman kasi ang mga kapatid ni Marimar. Itay, nasan po ang inay? Tanong ni Marimar sa ama. Napalingon naman ito sa kanya. Hindi ko alam. Katatapos lang gumawa ng kakanin kanina. Tingnan mo sa kapitbahay. Baka nag-aabot ng suman. Tumango si Marimar at lumabas na sa bahay. Naglakad siya papunta sa mga kapitbahay. Tinanong niya sa madalas pagtambayan ng kanyang ina pero hindi niya nakita. Nasaan ka na ba, inay? Ang aga-aga mukhang nagtagal ka na naman sa tsismisan na. Mahinang sabi niya sa sarili hanggang napunta na siya sa aplaya. Kumunot ang noo ni Marimar nang makita ang kanyang ina. Galit na galit sa kausap nitong lalaki. Umalis ka na, sabi rito. Bakit ka pa bumalik? Galit na sigaw ng kanyang inay. Puno ng pagsusumamo ang mukha nito. Soledad, pakiusap. Alam ko nagkamali ako, pero gusto ko pa rin makilala ang anak ko. Matanda na ako at... Tumigil ka, Manuel. Maayos ng buhay niya. Hindi ka na niya kailangan. Galit na sigaw ng kanyang ina. Hindi na napigilan ni Marimar ang lumapit. Inay? Bumaha agad ang gulat sa mukha ni Soledad. Agad nitong hinawakan ang kamay niya. Nandito ka na pala. Halika na, umuwi na tayo. Napatingin si Marimar kay Manuel. Inay, sino ho ba siya? Bakit galit na galit po kayo? Umiling si Soledad. Wala, huwag mo nang alamin. Halika na. Walang nagawa si Marimar kahit gulong-gulo siya sa nadatnan kanina. Muli niyang tiningnan si Manuel. Hindi niya maintindihan kung bakit nabasa niya sa mga mata nito ang pangungulila. Inay, sino po ba talaga yon? Bakit galit na galit po kayo? Pangungulit pa ni Marimar. Napapikit si Soledad. Marimar, pakiusap, huwag mo nang itanong. Wala lang yon, hayaan mo na lang. Huwag mo nang alalahanin. Huwag mo na rin babanggitin sa itay mo at baka mag-alala pa. Sino bang kasama mo? Kasama mo ba ang mag-aama mo? Tumango na lang muli si Marimar kahit bahagyang naguguluhan. Opo, nasa bahay na po sila. Mas lalo siyang hinilan nito. Talaga? Mabuti at kasama mo ng mga apo ko. Halika na. Kahit maraming gustong malaman, nagpatianod na lamang si Marimar.
Kung ayaw talaga siyang sagutin ng inay niya, wala naman siyang magagawa roon. At katulad ng gusto nito, hindi na nga siya muli pang nagtanong tungkol sa lalaki kanina. Nang makabalik sa Maynila, naging abala si Rowan sa kumpanya. Samantala, nagsimula na ang pagpasok ni Marimar sa college at pag-aasikaso sa mga anak nila. Wow, inay! Ang ganda po ng uniform ninyo! Alam niyo po, parang hindi kayo mukhang 34 years old. Ang hot at ang sexy mo, inay! Nakangiting papuri sa kanya ni Talia. Mahina naman siyang tumawa. Ikaw talaga anak, binola mo na naman ako. Ginatungan pa ni Bebang na abala sa paglilinis ng living room. Oo nga naman kasi Marimar, tama naman ang senyorita. Hawig ka nga ni Ann Curtis. Hindi ikaw ang nalilipasan ng panahon, parang panahon ang lumilipas sa'yo. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ingat na ingat sa inyo si Senyor Rowan at selos na selos kapag may lumalapit na lalaki. Sa ganda mo ba naman na yan? Mahina siyang tumawa. Kaya talaga, kung ano-anong pinagsasasabi ninyo, mga anak halina kayo, ako nang maghahatid sa inyo. Kinuha naman agad ng mga anak niya ang mga gamit. Kinuha na rin ni Marimar ang gamit niya sa school. Palaging si Rowan o ang driver ang naghahatid sa mga ito, pero ngayong papasok na rin siya sa school, magiging routine niya na rin iyon. Marunong naman kasi siyang magmaneho ng sasakyan. Nay, tumatawag po si Itay, sabi sa kanya ni Owen. Napatingin siya rito bago paandarin ng sasakyan. Sagutin mo anak. Maya-maya'y narinig niya ang boses ni Rowan. Napapangiti na lang siya kapag nakikipagkulitan ito sa mga anak nila. May business trip kasi ito kaya hindi na sila nasamahan sa first day of school. Naiintindihan niya naman yon. Simula nang nalipat kay Rowan lahat ng rides sa kumpanya ng mga gadaza, mas naging abala na ang asawa niya. Iharap niyo nga sa inay ninyo ang kamera, narinig niyang sabi ni Rowan. Iniharap naman agad ni Talia ang kamera sa kanya. Nang maipit sa traffic, napatingin siya sa screen ng cellphone. Mahinang tumawa si Marimar nang makita niyang napakagatlabi si Rowan. Oh, bakit parang hindi ka mapakali dyan? May pangaasar na tanong ni Marimar. Napangiti naman si Rowan. Send mo sa akin ang whole body picture mo, suot ang uniform na yan. College girl na palang pinakamamahal kong asawa. Mag-aral ng mabuti. Mahinang tumawa si Marimar. Oo naman, mag-aaral ako ng mabuti. Ikaw ang sasama sa akin sa graduation day ko, di ba? Marahang tumango si Rowan at namungay ang mga mata. Miss ko na agad kayo. Sorry, hindi na natuloy ang celebration natin para sa anniversary. Promise, babawi ako pag uwi ko. Pinaandar muli ni Marimar ang sasakyan. Ayos lang, naiintindihan ko naman, busy ka sa company ninyo. Huwag ka rin mag-alala. Ako rin ang bahala sa mga anak natin. I love you. Malambing na sabi ni Rowan. Napangiti naman siya. I love you too. Sige na Rowan, malapit na kami sa school. Ingat ka rin dyan. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Ibinilin ko sa secretary mo na lagi kang paalalahanan. Lagi ka na lang kasing nalilipasan ng gutom. Tumango naman si Rowan. Nang pinatay ang tawag, saktong nasa school na sila ng mga bata. Sunod-sunod na humalik sa kanyang tatlo. Inayos ni Marimar ang ribbon sa buhok ni Luna. Behave kayo ha, huwag pasaway. Luna at Owen, mga bilin ko ha. Aral ng mabuti. Yes po, inay. Humabol ng isa pang yakap si Luna bago bumaba ng kotse. Humalakak naman si Marimar. Wala na talagang mas sweet pa sa mga anak nila ni Rowan. Bukod sa mukha, pati paglalambing, namana ng mga ito sa kaniyang asawa. Nagmaneho naman agad siya papunta sa school. Naghahanap na si Marimar ng pwesto nang bigla na lang may nakipag-unahan sa kanyang motor. Sa sobrang bilis, muntik niya pang mabangga ang isang sasakyan. Anak ng... ano ba yun? Ang lakas ng tibok ng puso ni Marimar sa sobrang kaba. Tiningnan niyang lalaking naghubad ng helmet at jacket. Bumaba agad siya at kinuha ang atensyon nito. Kung dati, inosente at mangmang siya sa lahat ng bagay, hindi na ngayon. Nakapag-aral na si Marimar, malaki na rin ang ipinagbago niya. Hindi na siyang dating kasambahay na basta na lang magpapaapi dahil walang alam. Iho, next time mag-ingat ka. Papaano kung nakadisgrasya ka? Pilit pinakalma ni Marimar ang sarili. Napatingin sa kanyang binata
habang nag-aayos ng buhok. Iho? Napailing na lang si Marimar at muling sumakay ng sasakyan. Aura pa lang ng binata, mukhang katulad ng mga kabataang puro gimmick ang laman ng utak. Halatang hindi marunong makinig sa mga mas nakatatanda. Nang maayos na ni Marimar ang park ng kotse, kinuha niya na ang bag at bumaba ng sasakyan. Tumaas ang kilay niya nang marinig ang sipol ng binata. "Excuse me?" Mataray niyang saad. Humalakhak naman ang binata at namulsa. "Hindi ko lang matanggap na iho ang tawag mo sa akin." Napabuntong hininga si Marimar. "Mas matanda ako sa'yo. I have a husband and a mom of 3 children. Mas bata ka sa akin kaya dapat lang na gano'n ang tawag ko sa'yo." Walang hiyang sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. "Seryoso ka ba dyan? Hindi halata. Nagsisinungaling ka siguro. Allergic ka sa mga lalaki, no? At kung tawagin mo ako, parang sobrang layo ng agwat mo sa akin. 24 na ako. Graduating na ako next year. Ikaw, freshman ka pa lang." Inilahad nito ang kamay. "I'm Frank. Anong pangalan mo? Miss pinaglihi sa sama ng loob." Napailing si Marimar. "Dapat Mrs. Gadaza, dahil dala ko ng apelyido ng asawa ko." Tumawa si Frank na parang hindi naniniwala. Hindi obligasyon ni Marimar sagutin, pero sinagot niya pa rin. 34 na ako. Freshman kasi late na kapag-aral. 10 taon ang agwat nating dalawa kaya mas matanda ako sa'yo. Pinakita ni Marimar ang wedding ring na suot. "At 15 years na akong happily married sa asawa ko. Wala akong rason para magsinungaling sa'yo." Nawala ang ngisi ng binata. Natigilan na rin ito sa pagsunod sa kanya. Mabuti na rin lang dahil wala naman si Marimar intensyon na makipagkaibigan. Alam niya rin naman na hindi niya na kasing edad ang mga estudyante sa school nila. Bukod doon, abala na siya sa pagiging ina, asawa at estudyante. Hindi na kaya ng oras ni Marimar para makihalubilo pa at magkaroon ng mga bagong kakilala. Tumigil si Marimar at muling tumingin sa binata. "At iho, makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong kaskasero kung ayaw mong mapahamak. Baka malungkot ang mga magulang mo." "Wala akong magulang," saad ni Frank. Napailing muli si Marimar at nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang pasaway pa nga si Frank sa mga magulang. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Maganda ang simula ng araw niya at ayaw niyang masira yon. Sayang ang oras niya sa mga ganoong klase ng tao. Kaso, paulit-ulit na nagko-cruise ang mga landas nila ni Frank. Kung saan-saan niya ito nakikita sa loob ng campus, pakiramdam ni Marimar, sinasadya na lang talaga nito para magpapansin sa kanya. "Ano bang kailangan mo? Bakit palagi kang sumusulpot?" Diretso ng tanong ni Marimar sa binata. Ngumiti naman si Frank. "Ano namang masama? Gusto ko lang makipagkaibigan." Matama niya itong tiningnan. "Makipagkaibigan? Nag-aaksaya ka ng oras at hindi ako mangmang para hindi ko maramdaman ang mga pinapahiwatig mo. Ayoko na sanang pansinin pero kailangan na kitang suwaying bata ka." "Fine," saad ni Frank. "May crush ako sa'yo. Ang hot mo kahit mas matanda ka sa akin. At wag mo akong ituring na bata. Matanda na ako." Napailing si Marimar. "Anong hindi mo maintindihan sa sinabi ko na may asawa na ako?" Ngumisi naman si Frank. Hindi ko nga nakikita ang asawa mo." "At bakit? Pwede ka namang agawin, di ba? Bigyan mo ako ng 1 buwan. Kaya kitang paibigin sa akin." Napapikit si Marimar sa sobrang inis. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya kay Frank. Pilit man siyang umiwas, pero nakakagawa pa rin ito ng paraan para magtagpo ang kanilang mga landas. Wala itong pakialam kahit paulit-ulit niyang sabihin na may asawa na siya. Sa saglit na panahong nakakasalamuhan niya si Frank, nalaman niyang maloko ang binata. Walang pakialam kahit sinong mabangga basta makuha ang gusto. Kaya alam niyang natcha-challenge lang ito sa kanya. Minsan nga, mas gusto niyang asawa na lang ang paharapin dito. Gusto niyang magsumbong kay Rowan pero ayaw niya nang madagdagan pa ang mga iniisip nito. Nakikita niya kung gaano pagod at ka-stress si Rowan sa kumpanya. Kahit ngumingiti ito sa harap nilang mag-iina, alam ni Marimar na malaki na ang problema nito. Kaya ang problema niya kay Frank, gusto niyang siya na lang ang lumutas mag-isa. "Marimar,
Napalingon agad siya kay Rowan nang marinig ang boses nito. "Mahal!" Tumakbo agad siya papunta kay Rowan at mahigpit itong niyakap. Wala siyang pakialam kahit nasa school pa siya. Asawa niya naman si Rowan. "Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho? Akala ko ba sobrang busy mo?" Malawak ang ngiti ni Marimar. Pagkatapos kasi ng business trip nito, hindi pa rin natapos ang trabaho. Inintindi niya yon. Busy din naman siya sa pag-aaral, kaya masaya siyang makitang nasa harap ng school si Rowan. Mahina itong tumawa. "Namiss mo ako?" Tumango agad si Marimar. "Sobra." Naningkit naman ang mga mata ng asawa niya. "Pero sino muna yung kausap mo kanina? May umaaligid sa yung lalaki?" Sandaling lumingon si Marimar kung nasaan si Frank kanina. Naiiling itong sumakay ng motor at nagsuot ng helmet. Napatingin ulit si Marimar kay Rowan. Seryoso lang ang tingin nito at hinabol ng tingin ang papalayong motor ni Frank. Hinawakan ni Marimar ang dibdib nito. "Mahal, hayaan mo na. Wala lang yon." Kumunot ang noo ni Rowan. "Sino ba yon?" Nagkibit balikat si Marimar. "Si Frank. Trip lang umaligid sa akin pero kaya ko naman. Kaya huwag ka mag-alala at huwag ka magsiselos. Nako Rowan ha, huwag ka talaga maghahanap ng problema na hindi mo naman dapat problemahin." Mayabang naman na tumawa si Rowan. "Ako magsiselos? Sa totoy na yon? Alam ko namang mahal mo ako. At mas pogi naman ako ron. Alam kong hindi ka nalilingon at magmamahal ng iba. Kasi ako na nga ang nasa puso mo, di ba?" Matamis na napangiti si Marimar. "Yan, tama yan Rowan. Ganyang attitude dapat. Ikaw naman kasi talagang asawa ko." Napasinghap si Rowan. "Pero hindi ko pa rin gustong may lalaking umaaligid sa'yo. Kapag masyado ka ng ginugulo, sabihin mo sa akin." "At ano, aawayin mo? Magtigil ka. Bata yon, hayaan mo na, titigil din yon." Pinagbuksan na siya ni Rowan ng pinto ng sasakyan. "Sisindakin lang. Hindi naman pwedeng nagpapapansin siya sa taong nakatali na sa akin." Nang saraduhan nito ang pinto, mahina siyang tumawa. Busangot ito habang umiikot papuntang driver's seat. Akala niya pa naman hindi magsiselos ang asawa niya. Mukhang nagpipigil lang talaga si Rowan. "Paano nga palang sasakyan ko?" tanong ni Marimar. Sumagot naman ito pero busangot pa rin. "Ipapakuha ko kay Manong Ben. Sunduin na rin natin ng mga bata. Kumain tayo sa labas at kaunting shopping na rin." Tumango si Marimar at matamis na ngumiti. "Sige." Napaismid naman si Rowan. Mahina siyang tumawa. Akala ko ba hindi nagsiselos ang asawa ko? Hindi agad ito nakasagot. "Lumipat ka na kaya ng ibang school?" Bahagya niya itong hinampas sa braso. "Ano ba yung iniisip mo mahal? Wala nga lang yon. Huwag ka masyadong mag-alala. 3 na ngang anak natin. Marami na tayong pinagdaanan. Hindi ganun kababaw ang pag-ibig ko sa'yo para ipagpalit kay Frank. Kaya huwag ka na masyadong magselos, okay? Walang patutunguhan yan kasi kahit sino pang lalaki ang lumapit sa akin, ikaw pa rin ang mahal ko. I love you, Rowan." Pilit kinukunot ni Rowan ang noo kahit gusto na ring umalpas ng ngiti sa mga labi nito. "Simula nang makapag-aral ka, marami ka na ring natutunan. Marunong ka na talagang mambola. Hindi na ikaw yung dating inosente sa lahat ng bagay." Suminghap si Marimar at tumawa. "Hindi kita binobola. Ibig bang sabihin, ayaw mo na sa akin ngayon? Hindi na ako inosente at mangmang gaya ng dati." Inabot ni Rowan ang kamay ni Marimar at marahang hinalikan. Paborito niyang ginagawa palagi ng asawa sa kanya. "Huwag mong tawagin ang sarili mong mangmang. Nung kasambahay ka pa lang at inosente sa lahat ng bagay, madali na kitang minahal. Papaano pa kaya ngayong matalino, palaban at sobrang mapagmahal na ina at asawa ka na? Lahat ng bersyon ng pagkatao mo, mga pagbabago, lahat minamahal ko. Basta tungkol sa'yo, Marimar." Tiningnan niyang mabuti si Rowan. Sa mga nakalipas na taon, tila walang nagbago sa kanila. Taon lang at mga edad, pero ang mga puso nilang nagmamahal para sa isa't isa, nananatiling ganoon pa rin at hindi kumukupas. Subalit, tulad ng mga normal na mag-asawa, susubukin rin ng pagkakataon ang relasyon nilang dalawa. "Isasama mo ako sa auction party?" tanong ni Marimar. Marahang tumango si Rowan. "Wala ka namang klase mamaya at pasok, hindi ba?"
Umiling si Marimar. Wala naman. Pero hindi komportable si Marimar. Yun ang unang beses na makakasama siya sa party ng mga mayayamang negosyante. Bago lang din naman kasi siyang natanggap ng mga gadaza. Kung nakadaluman siya sa mga malalaking pagdiriwang, yun ay noong kaarawan ni na Senyora Juana at Rowan sa mansyon ng mga gadaza sa isla. Huwag na lang kaya, mahinang mungkahin ni Marimar. Hindi ko rin naman kayang makibagay doon. Wala akong kakilala at mundo mo yun, Rowan. Natigilan si Rowan sa pag-aayos ng damit at napalingon sa kanya. Umupo agad ito sa kama at kinuha siya para kandungin. Anong sinasabi mo? Saan ang gagaling to? Seryosong tanong ni Rowan. Tipid naman siyang ngumiti. Wala lang, naisip ko lang na mas okay siguro kung ikaw na lang. Pwede naman siguro yon. Umiling si Rowan at tinignan siya ng mabuti. Asawa kita. Siyempre, ikaw ang iisipin kong maging date doon. Sige na, sumama ka na. Maboboring lang din naman ako ron. Mga businessmen lang ang makakausap ko. At least, kapag nandun ka, hindi ako makakaramdam ng pagod at hindi laging kating-kating umuwi. Saka marami ka rin makikita ron. May exhibit din at kapag may gusto kang gamit sa mga auction mamaya, kukunin ko para sa'yo. Saka lahat ng malilikom na pera ron mapupunta sa charity. Hindi ba't gusto mo ng ganon? Marahang tumango si Marimar. Hinaplos ni Rowan ang braso niya. Kaya, sumama ka na. Dahil sa patuloy na pangungumbinse, sumama na lang din si Marimar. Pinahanap siya ni Rowan sa sekretary nito ng damit na susuotin. Dumating na rin ang mag-aayos sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay na matapos na ayusan. Ang ganda mo, mahal. Nakangiting sabi ni Rowan pagbaba niya ng hagdan. Pinuri din siya ng mga anak nila kahit papaano tumaas ang confidence ni Marimar. Hindi naman sa minamaliit niyang sarili. Alam niya na ang kanyang halaga. Yun nga lamang kapag sinusubukan niyang gumalaw sa mundo na mayroon si Rowan, mayroon pa ring bahagi kay Marimar na may kaba at pangamba. Pagkarating sa venue, halos makalimutan niya ng huminga. Humigpit ang hawak ni Marimar sa braso ni Rowan. Ngumiti ang kanyang asawa. Tila binibigyan siya ng kapanatagan. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Enjoy mo lang. Marahan siyang tumango. Hinayaan ni Marimar na makihalubilo si Rowan sa mga negosyanteng kakilala nito. Tahimik lang naman siya. Wala siyang ginawa kundi ang tikman-tikman ang mga pagkaing hinahain. Saka lang siya nagsasalita kapag kinakausap ni Rowan. Hindi ba si Snow yun? Saad ng isang lalaki. Bahagyang nanigas si Marimar sa kinatatayuan. Alam niya namang mayaman si Snow pero hindi niya inasahan na makikita niya pa sa event na yon. Napalingon siya kay Snow na kapapasok lang sa loob. Lumulutang ang kaputian nito sa red gown na suot. Halos nakuha nga ng babae ang atensyon ng mga tao. Napatingin si Marimar sa kanyang balat. Morena siya, lumulutang sa puting maxi gown na suot pero hindi niya naiisip na pangit yon. Palaging sinasabi ni Rowan na maganda siya sa kanyang natural na kulay. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang ma-insecure. Hindi lang naman maganda at mestiza si Snow. Galing din ito sa mayamang pamilya, mapera at nakapagtapos sa magandang eskwelahan sa ibang bansa. Lakad pa lang nito, nagsusumigaw na ng yaman at pagiging elegante. Kaya hindi na siya magtataka kung ito ang ex-fiancé ni Rowan. Mahal! Tawag ng asawa niya. Napatingin siya rito. Nandyan ang ex-fiancé mo? Umiling si Rowan at marahang itinaas ang baba niya. Anong sinabi ko sa iyo tungkol sa pagyuko? Huwag kang yuyuko kung wala ka namang ginagawang kasalanan. Napakagatlabi si Marimar. Hindi ba't kasalanan ang nagawa natin sa kanya? Nabuntis mo ako noon ng fiancé mo pa rin siya. Namungay ang mga mata ni Rowan. Fiancé na gusto ng pamilya ko noon para sa akin. Pero hindi ko gusto. Ikaw ang mahal ko. Wala tayong niloko. Pinaglaban lang kita noon. Huminga muna siya ng malalim bago marahang tumango. Sa asawa na lang talaga si Marimar kumakapit kapag nasa lugar ng mayayaman. Para kasing kahit anong kanyang gawin, hinding-hindi niya kayang makihalo. Damitan man siya ng maganda,
Para lang siyang basura sa dagat na kapag magaan, basta na lang lulutang at magiging kasiraan sa ganda ng karagatan. Hindi niya mapigilang mapatingin kay Snow. Kilalang kilala ito sa auction party. Para bang mahalagang tao ito, tila anak ng hari kung mabigyan ng atensyon. Rowan, banyo muna ako, bulong ni Marimar. Bumahan naman agad ang pagkataranta sa mukha ni Rowan. Samahan na kita. Gusto mo bang umuwi na? Uuwi na tayo. Umiling si Marimar at pinilit ngumiti. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Alam kong iniisip mo. Hindi ako naapektuhan. Sige na. Pupunta lang ako sa banyo. Kausap mo pang ibang negosyante, oh. Kaya ko na to. Hinanap ni Rowan ang kamay niya. I love you, Marimar. Mahina naman siyang tumawa. Pupunta lang ako sa banyo. Ikaw talaga. Sige, I love you too. Huwag ka masyadong mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Pinakawalan na rin naman siya ni Rowan. Nang makalayo sa lamesa, mas lalong lumubog sa hiya ang pagkatao ni Marimar. Hindi na siya lumingon sa mga tao roon. Dire-diretso lang siya sa banyo at saglit na nanatili sa isang cubicle. Napasandal na lang siya sa pinto ng bumuntong hininga. Ayos pa naman siya kanina, pero nang dumating si Snow, sunod-sunod na bumuhos ang insecurities ni Marimar. Matagal niya nang hindi nakikita si Snow. Basta, nang mangyari yon sa engagement, nagpunta ito sa ibang bansa at mukhang ngayon lang nakabalik. Hindi naman dati iniisip ni Marimar iyon, pero simula nang matuto siya at mawala lahat ng kainosentihan sa mundo, nabuhay din ang inggit at panliliit dahil sa mga taong pilit siyang ibinababa noon. Hindi niya lang talaga hinahayaang lamunin siya ngayon. Gosh, nakita mo ba si Snow? Ang ganda-ganda niya. She's really a woman of class talaga. Bulalas ng isang babaeng pumasok sa banyo. Tumawa naman ang isang babae na kasama nito. Sinabi mo pa, kita mo yung suot na red gown? Gawa ng sikat na designer yun sa Paris. Alam ko kasi pumunta kami ni Mami sa fashion show at nakita ko ang gown na yon. Hindi magawang lumabas ni Marimar. Kahit saan na yata siya magpunta sa event na yon, palaging tungkol kay Snow ang naririnig niya. Naririndi na siya kung gaano ito kagaling sa mga mata ng ibang tao. Nagpatuloy ang babae sa labas. Hindi ba dating fiancé yun ni Rowan? Sayang no, hindi nagkatuluyan. Ano bang nangyari? Bakit hindi natuloy ang kasal? Perfect couple sana sila. Sumagot naman ang kasama nito. Hindi ko alam pero narinig ko dati. Si Rowan daw ang umatras. Tinakwil pa nga ng mga gadaza. Oh, I remember pumatol daw sa jeep na kasambahay si Rowan. Nagpabuntis yung maid, mukhang pinikot yata. Ang alam ko rin, walang pinag-aralan yung babae. Nasa boses ng kaibigan nito ang pandidiri. Yuck! Hindi nag-iisip si Rowan. Talagang ipinagpalit si Snow sa isang muchacha lang at walang pinag-aralan? Nanginginig ang mga kamay ni Marimar. Sabi niya noon, marunong na siyang lumaban kapag tinatapakan siya. Pero maraming dahilan para hindi lumaban. Hindi niya mundo yon. Useless din magpaliwanag sa mga taong wala naman ambag sa kanyang buhay. Tumawa naman nang mapang-insulto ang dalaga. Hindi mo ba nakita yung babaeng kasama ni Rowan kanina? Asawa niya yun ah. Hindi ba? Ang cheap. Talaga ba? Natatawang tanong pa ng kaibigan nito. Sinasama pang mga ganong klaseng babae dito. Hindi naman bagay sa party. Kaya pala parang patay gutom kanina. Kaya nga tumawa ulit ang babae. Hindi natin alam kung anong ginawa ng babaeng yon para makuha si Rowan. Halatang gold digger naman. Kung si Snow sanang pinakasalan niya, hindi sana naman problema ang kumpanya nila. Narinig ko, nasa financial crisis daw ngayon ang construction company ng mga gadaza. Wala na ring magtiwala kaya hirap na. Hindi ba si Rowan ang CEO? Wala nang magtiwala dahil nga sa ginawa niya kay Snow. Hindi lang naman si Snow ang napahiya sa pag-urong ni Rowan sa kasal. Pati pamilya ni Snow nadamay na. Wrong move ni Rowan, kinalaban niyang pamilya ni Snow. Kahit nakaalis na ang dalawang babae na nag-uusap, hindi pa rin magawang umalis ni Marimar sa cubicle na yon. Napapikit siya at huminga ng malalim. Hindi man lang sinabi sa kanya ni Rowan na ganoon na pala kalala ang problema sa kumpanya. Palagi nitong sinasarili, kapag tinatanong ni Marimar, binabago naman ito ang usapan. Bakit ba ang hirap makibagay sa mundo mo, Rowan? Mahinang bulong na lamang ni Marimar sa hangin.
Lumipas ang mga araw na kinimkim ni Marimar iyon. Laban niya yon sa kanyang sarili. May problema din si Rowan na hindi sinasabi, kaya hanggat kaya niya, pipilitin niyang intindihin ang mga nangyayari. Sorry mahal, hindi ako makakauwi ngayon. Sobrang daming ginagawa sa opisina. Saad ni Rowan sa kabilang linya. Tiningnan ni Marimar ang mga batang abala sa panonood ng movie. Oo, naiintindihan naman namin. Huwag ka masyadong magpagod. Napabuntong hininga si Rowan. Marimar, I'm sorry. Napalunok siya. Bakit ka ba laging nagsusorry sa akin? Huwag kang mag-sorry. Okay nga lang. Kapag natapos lahat ng ginagawa ko, pangako, babawi ako sa inyo ha. Puno ng pagsusumamong sabi ni Rowan. Napakagatlabi si Marimar. Oo naman, aasahan namin yan ng mga anak natin. Hindi naman siya pwedeng magreklamo. Alam niyang sobrang halaga kay Rowan ng kumpanya. Pinaghirapan yon ng mga ninuno ng mga gadaza at pinalago sa bawat henerasyon. Malaking kasiraan sa kaniyang asawa kung babagsak iyon, ngayong ito na ang namamahala. Pero darating din talaga siguro ang araw na mauubos ang pangunawa ni Marimar sa lahat ng ginagawa ni Rowan. Hi, nandyan ba si Rowan? Tanong niya sa sekretarya nito. Nagulat naman ito nang makita siya. Mrs. Gadaza? Ngumiti naman si Marimar. Nagdala kasi ako ng lunch para sa kanya. Nandyan ba siya or nasa meeting? Nasa lunch meeting po kasi siya with Miss Ledesma, ma'am. Nag-aalangang sabi ng sekretary. Natigilan saglit si Marimar. Si Snow bang tinutukoy mo? Tumango naman ito bilang pagkumpirma. Yes, ma'am. Ganun ba? Napalunok si Marimar. Sige, aalis na ako. Thank you. Sanay na naman ang mga empleyadong makita siya roon. Pero nang sandali na yon, tila napahiya si Marimar. Tila yon ang unang araw na pumunta siya roon at kasambahay pa lang ni Rowan. Sumakay agad siya sa sasakyan at pinaandar iyon palayo sa building. Napatingin siya sa lunch na ginawa niya. Nag-effort pa siyang gumawa at dumaan doon, pero may iba naman palang kasabay mag-lunch ang asawa niya. Kahit klase niya sa major subject, pinagpaliban niya para lang masamahan si Rowan. Pero mukhang iba pala ang gusto nitong kasama. Ang bilis mong magpatakbo. Para kang hinahabol ah. Munti ka nang mabangga ng truck kanina. Pero parang wala kang pakialam. Nag-aalalang sabi ni Frank sa kanya pagbaba niya ng sasakyan. Napabuntong hininga si Marimar. Tigilan mo ako, Frank. Wala ako sa mood pakinggan yung mga kalokohan mo. Lalagpasan na sana ni Marimar si Frank pero hinila agad nito ang kamay niya. Ano ba? Seryoso nitong tiningnan ang mga mata niya. Umiiyak ka? Pinaiyak ka ng asawa mo? Umatras si Marimar at kumalas sa pagkakahawak nito. Wala kang pakialam. Sobrang sama ng loob niya. Dinagdagan pa ni Frank. Ayaw niya ng problema. Gusto niya na munang mapag-isa. Inabalan na lang ni Marimar ang sarili sa mga klase. Nakita niyang may missed call si Rowan pero pinatay niya ang kanyang cellphone. Nang sumapit ang uwian, naabutan niya naman ang asawa. Nasa labas ng sasakyan at nakasandal doon. Marimar! Usal nito nang makita siya. Akin ang bag mo. Umiling siya at dumiretso na sa sariling sasakyan. Hindi na! Kaya kong umuwi mag-isa. Mahal! Hindi niya ito pinansin at sumakay na sa sariling sasakyan. Sumunod naman agad si Rowan. Pagka-uwi sa bahay, tahimik lang siya. Sinalubong sila ng mga anak nila. Hindi niya pinahalata na may problema silang mag-asawa. Umakyat siya sa itaas at sumunod pa rin naman ang asawa niya. Marimar, mag-usap naman tayo. Sabi ng secretary ko, pumunta ka raw doon. May dala kang lunch? Sana iniwan mo ron para nakain ko. Seryoso lang ang mukha ni Marimar habang naghuhubad ng uniform. Bakit ko pa ibibigay? Nag-lunch ka na nga kasama si Snow, di ba? Hinawakan ni Rowan ang siko niya. Punong-puno ng pagsuyo. Mahal, alam kong galit ka. Pero hindi naman katulad ng iniisip mo. Lunch meeting lang yon para sa business. Walang kahit na anong mali siya. Napabuntong hininga si Marimar at humarap kay Rowan. Hayaan mo muna akong mapag-isa. Masama pang loob ko sa'yo. Alam mo naman kung sino si Snow sa buhay natin, di ba?
Pero gusto ko pa rin na intindihin ka kahit napapangunahan na ako ng inis, ng insecurities at selos. Punong-puno ng pagsusumamo ang mukha nito. Sorry na. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Para lang talaga sa negosyo yon. Inalis ni Marimar ang hawak nito mula sa kanya. Maiintindihan ko naman yon. Pero sana naman, binanggit mo pa rin sa akin, Rowan. Ni hindi mo nga ma-share sa akin ang problema mo. Dahil tingin mo wala naman ako maidudulot na maganda? Hindi ko naman maiintindihan kaya wag na lang? Oo, wala akong alam sa sistema ninyong mayayaman pero asawa mo ako, Rowan. Kapag may problema ka, mas inaasahan ko na ako ang una mong kakausapin. Ang una mong lalapitan. Kahit pagdamay man lang maibigay ko sa'yo. Bakas ang pagod sa mukha ni Rowan. Hindi ganun yun, Marimar. Hindi ko binanggit kasi alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Ayokong pag-awayan natin ang problemang matagal nang tapos. Mag-asawa na nga tayo. Sadyang si Snow lang talaga makakatulong sa negosyo ngayon. Hindi na nagsalita si Marimar. Hindi na rin siya tumango. Iniiwasan niya lang na may masabi pa. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang niyakap ni Rowan. Mahal na mahal kita, Marimar. Please, yun ang panghawakan mo. Magtiwala ka naman sa akin. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Marimar. Hindi ako madaling magselos. Alam mo yan, Rowan. Mabigat sa akin to dahil parte ng nakaraan natin si Snow. Kaya huwag mo sanang sirain ang tiwala ko. Mas naging mahigpit ang yakap ni Rowan. Tila takot na mawala siya. Muli siyang napapikit. Unti-unting naging magulo ang lahat. Wala nang pinangarap nila na simpleng buhay. At hindi rin alam ni Marimar na yun na pala ang magiging simula ng isang malaking dagok sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Hello? Sino to? Kumunot ang noo ni Marimar. Ikaw, sino ka? Bakit ikaw ang sumasagot sa cellphone ni Rowan? Gabi na at wala pang asawa ni Marimar. Alam niya lang naman na nasa opisina lang ito at mas madalas mag-overtime. Pero iba ang kutob niya nang babae nang sumagot. Nagpatuloy ang maarting boses ng babae. Hello? This is Snow Ledesma. Unregistered number to. Bakit ka tumatawag sa boyfriend ko? Nasa banyo kasi siya, nagsashower. Mamaya ka na lang tumawag. Hello? Choppy ka, hindi kita maintindihan. Bye! Pinutol agad ni Snow ang tawag. Unti-unting bumaha ang gulat, inis at galit sa dibdib ni Marimar. Hindi niya alam kung nananadya ba si Snow. Hindi naman siya ewan para maniwala pero nagagalit lang siya na magkasama pa rin si Rowan at Snow. Mabilis siyang tumayo at nagbihis. Kinuha niyang susi at kanyang wallet. Wala na siyang pakialam kahit anong mangyari. Talagang ginagalit siya ni Snow. Pagod na siyang palaging mag-isip. Marimar, saan ka pupunta? Tanong ni Bebang. Tumingin siya rito. Pakitingnan muna yung mga bata. May susupalpalin lang akong higad. Gulong-gulo naman si Bebang, pero saka na siya magkakwento. Sobrang init ng ulo niya. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Ni hindi niya alam kung nandoon pa si Rowan at Snow sa opisina. Pero doon pa rin siya pupunta. May tiwala naman siya kay Rowan pero kay Snow, pupulutin niya muna sa kawalan ang kanyang tiwala. Kaso, pagpunta ni Marimar, umurong lahat ng tapang at galit niya. Kahit nakita niya si Snow sa tabi ng asawa, mas nangibabaw pa rin ang awa. Awa para sa mahal niyang si Rowan. Nakita niyang asawa, bakas ang pagod pero matindi ang kagustuhan na makinig sa meeting kasama ng iba pang mga tao sa loob ng conference room. At sa pagkakataon na yon, naisip niyang mali ang pagsugod. Hindi gawain ng taong may pinag-aralan ang guluhin ang isang professional meeting at workplace ng asawa. Kaya kahit na galit si Marimar ng gabing yon, kinimkim niya pa rin. Wala namang ginagawang masama si Rowan. Baka kapag naging agresibo siya sa bawat kilos, ang asawa niya lang ang maaapektuhan. Naiinis na ako sa Snow na yon. Bakit ba kasi kailangan niya pang bumalik sa buhay namin? Umiiyak niyang tanong sa sarili habang nagmamaneho. Malas pang bigla na lang tumigil ang sasakyan ni Marimar. Anong nangyari?
Pinilit niyang paandarin ang sasakyan pero hindi umaandar. Napabuntong hininga siya, hindi siya marunong mag-ayos ng sasakyan. Lobat pa ang kanyang cellphone. Bumaba si Marimar ng sasakyan. Ano bang gagawin ko rito? Mrs. Gadasa, anong problema? Tanong ni Frank sa kanya. Sinamaan niya ng tingin ang biglang sumulpot na binata. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Tumawa si Frank. Oh, easy. Lagi ka nalang galit. Tinawag na nga kitang Mrs. Gadasa. Ayaw mo pa. Sige, tanggap ko na. May asawa ng crush ko. Crush kita pero hindi naman ako desperado. Kaso kung sinasaktan ka ng asawa mo, sabihin mo lang at aagawin kita. Nagtulong silang itabi ang sasakyan. Maya-maya ay tiningnan na ni Frank ang sasakyan niya. Bukod sa walang tools, malala na pala ang sira. Kailangan ng ipatalyer, kaya humiram na lang siya ng cellphone sa binata para tawagin si Manong Ben. Habang naghihintay, umupo na lang muna sila sa patwalk. Gusto mo ng balot? Nakangiting tanong ni Frank. Napatingin naman siya sa nagtitinda ng balot sa gilid. Sige, 4. Libre mo na ako. Bawi mo na lang dahil lagi mong pinapainit ang ulo kong bata ka. Mahinang tumawa si Frank. Wow! Napakatakaw naman talaga ni Mrs. Gadasa. Ay, ewan ko sa'yo. Bulalas niya rito. Maya-maya, binigay na rin naman ito ang balot sa kanya. Habang kumakain, si Frank ang panay daldal. Pasensya na, napagtripan kita nung mga nakaraang buwan. Crush naman talaga kita eh. Pero, binibiro lang kita nung sinabi kong aagawin kita sa asawa mo. Ang totoo niyan, may ginagalit lang ako. Nahihiyang sabi ni Frank. Tumaas ang isang kilay ni Marimar. Kaya simula pa lang, hindi na siya naniwala sa mga sinasabi nito. Una pa lang, ramdam niya na. Mas naging malinaw pa sa sinabi nito. Sino namang ginagalit mo at bakit mo naman ginagawa, Aber? Tanong ni Marimar. Yung kaklase ko, si Jana. 2 taon kami nun. Kaso, naghiwalay. Nakipaghiwalay ako kasi nagawa niyang ipalaglag ang anak namin. Malungkot na saad ni Frank. Natigilan siya sa pagbubuhos ng suka sa balot. Ano? Nagawa niya yon? Namumuo ang luha sa mga mata ni Frank. Sama niya, no? Mahal na mahal ko yun eh. Kaso nang ginawa niya parang naglaho lahat. Ang hirap na ulit mahalin. Alam ko namang natatakot siya dahil bata pa siya. Nag-aaral at may strict na magulang pero pananagutan ko naman. Hindi ko naman pababayaan yung bata. Kaso hindi man lang ako binigyan ng chance maging ama. Kahit ipagbuntis niya lang. Tapos ibigay niya na lang sa akin, ayos lang yun. Binalot ng awa ang puso ni Marimar. Hindi niya kayang gawin yon sa anak niya kung sakali. Natakot siya noon nang malaman niyang buntis siya kay Talia pero kahit isang beses, hindi niya naisip na ipalaglag iyon. Tinapik niya ang likod ni Frank. Ipanalangin mo na lang sa Diyos, Frank. Darating ang araw na lahat ng bigat na nararamdaman mo, mawawala rin yan. Napangiti si Frank at tumingala para mapigilan ang maluha. Salamat kung katulad mo lang si Jana. Sana may inaalagaan na kaming anak ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Marimar. Kung pwede niya lang itong tulungan. Kaso alam niyang wala naman siyang magagawa. Aray! Napapikit si Marimar nang bigla siyang mapuwing. Minura naman siya ni Frank. Napaka-ewa naman! Akin na nga! Hinawakan ni Frank ang mukha niya at hinipan ang mata niyang napuwing. Walang mali siya. Simpleng pagtulong lang pero nagulat na lang si Marimar nang biglang hinila ni Rowan si Frank. Rowan! Walang nagawa ang sigaw niya sa malakas na sapak ng asawa niya kay Frank. Hinila agad siya ni Rowan. Sige, lumapit ka pa sa asawa ko. Hindi lang yan ang aabutin mo. May bala ka pang halikan ha. Idedemanda kita. Halika dito. Ako na lang ang gugulpi sa'yo hanggang hindi ka na makahinga. Pinigilan ni Marimar si Rowan. Ano ba? Huminahon ka nga. Wala kaming ginagawang masama. Ang dumi ng utak mo. Nasa mga mata ni Rowan ang galit. Ang dumi ng utak? Pagkatapos ng naabutan ko, sinabi sa akin wala ka sa bahay. Pumunta ka sa building pero hindi ka nagpakita sa akin. Iniisip ko, baka nagsiselos ka na naman kay Snow. Tumawag ka kay Manong Ben.
Number ng gunggong na to ang gamit mo. Kaya ako nang sumundo sa'yo. Tapos yan ang maaabutan ko. Nagugulo na ang kalooban ni Marimar. Ayaw niyang sabayan ang galit ni Rowan. Sa kanilang dalawa, siya ang mas kayang maging kalmado. Humarap si Marimar kay Frank. Frank, salamat sa pagtulong. Pasensya na. Hinila niyang asawa. Galit na galit pa rin ito pero nang sinamaan niya ng tingin, tumahimik naman. Sumakay sila sa sasakyan nito. Hindi sila umiimik sa isa't isa pero ramdam niya pa rin ang galit ni Rowan. Nang makauwi, sa kwarto lang sila nag-usap. Tahimik pa rin sila pero mukhang kalmado na. Si Marimar na ang nagsimula ng usapan. Hindi kami naghahalikan ni Frank. Napuwing lang ako at hinipan niya lang. Magkasama kami kasi nasiraan ako ng sasakyan. Tinulungan niya ako kasi nadaanan niya lang. Marahan niyang paliwanag. Kunot na kunot pa rin ang noo ni Rowan, pero alam niyang kaya na nitong mag-isip ng tuwid. Hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa building kanina. Pero kung ano man ang dahilan mo, sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga si Marimar. Alam kong hindi mo naman ginawa yon. Nanggigigil lang ako kay Snow kanina. Tumawag ako sa iyo, ibang sumagot. Sinabi sa akin ni Snow na nasa kung saan kang lupalop, na nagsashower at huwag storbohin ng boyfriend niya. Doon na naging mas OA ang reaksyon nito. Hindi ko magagawa yan. Anong boyfriend? Ikaw ang asawa ko. Kaya nga, kaya alam kong iniinis niya lang ako. Naiinis lang ako pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Work environment mo yon. Kapag pinangunahan ako ng galit ko, mapapahiya ka lang. Punong-puno pa rin ng pangunawa ang kanyang boses. Marahang lumapit sa kanya si Rowan at mahigpit siyang niyakap. Pagod na ako. Hinawakan niya ang braso nito. Pagod na rin ako. Umiling si Rowan at sumiksik sa leeg niya. Hindi ko na to gusto. Hindi naman ganito ang pinangarap ko sa pagsasama natin. Sorry kung sobrang dali kong magselos. Sorry din kung binibigyan kita ng dahilan para magselos din. Sobrang desperado na kasi talaga ako. Hindi ko na alam kung papaano isasalba ang kumpanya, Marimar. Marahan siyang tumango. Naiintindihan ko naman, Rowan. Kaya nga hanggat kaya ko, inuunawa ko para lang yun sa trabaho. Na kahit halatang intention ni Snow na sirain tayo, hindi ako basta-bastang naniniwala. Umiling si Rowan. Hindi, ayoko na. Hindi ko na kailangan ng tulong ni Snow at ng pamilya niya. Bumagsak ang negosyo kung bumagsak. Wala na akong pakialam. Bumaha agad ang pag-aalala sa mga mata ni Marimar. Pero mahalagang kumpanya ninyo. Mas mahalaga ka sa akin. Puno ng damdaming sabi ni Rowan. Mawala na lahat. Masira na lahat. Huwag lang tayo at ang binuo nating pamilya. Hinaplos niya ang mukha ni Rowan. Dinagdagan na naman siya ng dahilan para mas lalo itong mahalin. Napakaswerte niya talaga sa kaniyang asawa. Simula ng araw na yon, gumawa na nga ng paraan si Rowan para matanggal ang connection kay Snow at sa pamilya nito. Kapalit naman noon ang unti-unting paghina ng kumpanya ni Rowan, pero naniniwala pa rin siya sa galing ng kanyang asawa. Nasa dugo nito ang pagiging magaling na negosyante. Alam niyang hindi nito susukuan yon. Oh, baka masapak na naman ako ah. Natatawang tanong ni Frank. Tinulak naman agad ni Rowan palayo si Frank mula sa kanya. Lumayo ka sa asawa ko. Umiinit pa rin ang ulo ko sa'yo. Mahinang humalakhak si Marimar. Alam niya namang kaunting push pa, magkakasundo na rin ang dalawa. Kahit nasa gitna ng mga problema, nakukuha pa rin ngumiti ni Rowan. Yun ang isang bagay na gusto niya sa kaniyang asawa. Hindi nito hinahayaan ang sarili na lumubog sa lahat ng suliranin sa buhay. Pero mukhang hindi na rin naman magtatagal lahat ng mga bumabagabag sa kanila. Manuel Buenaflor? Tanong ni Marimar. Tumango naman si Rowan. Oo, multi-billionaire business tycoon. Siya ang tumutulong ngayon sa company. Nagulat nga ako. Wala kaming connection. Marami rin siyang alam. Alam mo ba, pinaimbestigahan niya ang nangyari sa big project na ginawa under sa company natin. At engineer at architect na nag-trader sa akin. Nalaman kong si Snow ang mastermind sa lahat. Ngayon ay pinagbabayad ko na sila ng danyos. Napasinghap si Marimar.
Sobrang galit ang nararamdaman niya kay Snow. Kahit hindi na direktahan, alam niyang paghihiganti lang ang dahilan ng pagbabalik nito sa buhay nila. Niyakap siya ni Rowan. Mabuti na lang at matibay tayong dalawa. Hindi niya tayo nasira agad, mahal. Hindi niya tayo masisira dahil punong-puno ng galit ang puso niya, sabi na lang ni Marimar. Pero sa dami ng mga nalaman niya, isang sikreto pa pala ang mas magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Bakasyon at muli silang umuwi sa isla. Kaya lang, pareho silang nagulat ni Rowan nang makita si Manuel Buenaflor sa bahay ng kanyang inay at itay. Kaya pala, pamilyar ito sa kanya. Ano pong ginagawa niyo rito sa bahay ng mga magulang ko? Tanong ni Marimar at naguguluhan na. Biglang umiyak ang kanyang inay. Hinagod naman ng itay niya ang likod nito. Hindi na maintindihan ni Marimar kung ano ang nangyayari. Soledad, kailangan na natin sabihin kay Marimar ang totoo. Sobrang tagal na nating itinago ang katotohanan sa kanya. Puno ng lungkot na sabi ng itay ni Marimar. Tumingin sa kanya si Soledad. Pasensya na anak, natatakot lang akong baka hanapin mo pa eh. Kasi hindi ka naman matanggap ni Manuel noon. Kaya ginusto namin ng itay mo na hindi mo na malaman ng totoo. Pero ngayon, gustong-gustong bumawi sa'yo ni Manuel anak. Marimar, si Manuel ang tunay mong ama. Naninikip ang dibdib niya. Sobrang nabigla siya sa katotohanan ni hindi niya maproseso lahat. Kung wala ang kanyang asawa para alalayan siya, baka bumagsak na siya roon. Tumulo ang mga luha ni Manuel. Anak, alam kong nagkamali ako sa'yo. Maraming pagkukulang pero hayaan mo sana akong makabawi. Huli na pero gagawin ko lahat para mapatawad mo ko, Marimar. Mahina siyang humikbi. Niyakap lamang siya ni Rowan. Gusto niyang magtanim ng sama ng loob dahil nabuhay siya sa kasinungalingan. Pero wala namang magagawa ang galit niya. Nangyari na ang mga nangyari. Hindi niya na mababago pa yon. Dapat ko bang bigyan ng pagkakataon ng papa ko? Tanong ni Marimar kay Rowan nang mapag-isa na sila. Inayos nito ang buhok niya. Alam mo, sa'yo ang desisyon na yan. Hindi mo kailangang magmadali, mahal. Mahirap tanggapin, di ba? Pero mukha namang desidido talagang bumawi sa'yo ang totoo mong ama. Pinasundan ka niya pero kahit huli na, prinotektahan ka niya sa paraang alam niya. Marahan siyang tumango. Kaya pala ganoon na lang ito kabait sa kanilang mag-asawa. Siya na pala ang tunay na anak nito. Kaya sinunod niya ang sinisigaw ng kanyang puso. Binigyan niya pa rin ng pagkakataon ang kanyang tunay na ama. Matanda na rin naman kasi ito at kung hihilingin ito na makasama siya, hindi iyon ipagdadamot ni Marimar. Papa, saan po tayo pupunta? Tanong ni Marimar nang pumasok sila sa isang hindi pamilyar na gusali. Ngumiti naman si Manuel. Hindi ba at gigil na gigil ka na sa galit sa gustong sumira sa pamilya mo? Kumunot ang noon ni Marimar. Ano po? Humalakak si Manuel. Nabalitaan kong mas pabagsak na pala ang kumpanya ng pamilya ni Snow. Hulaan mo kung sino ang gumawa. Papa? Malakas niyang tawag dito. Hindi ito babansagang ruthless businessman kung hindi ito malupit pagdating sa negosyo. Kahit ang mga kapatid niya sa ama, ganoon din ang tingin kay Manuel. Naging seryoso ang mukha ng kanyang ama. Hindi ako papayag na basta na lang inaapi ang nag-iisa kong anak na babae. Buenaflor ka. Wala sa mga anak ko ang pwedeng apihin o tapakan ng kahit na sino. Kaya sinulot ko ang mga stockholder nila. Nasa pangalan mo na ngayon ang 60% share ng kumpanya ni Snow. Napasinghap si Marimar sa sobrang gulat. Dating mahirap at kasambahay lang siya noon, pero heto at anak pala siya ng sobrang yamang negosyante. Siya na lang talaga ang naluluha sa mga pagbabago. Kahit kwentahin ni Marimar, tila mas mayaman pa siya kay Rowan. Napalunok na lang siya. Maya-may nakarating na sila sa conference room. Gulat na gulat naman si Snow nang makita siya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na bulalas ni Snow. Tumawa si Manuel. Hindi mo ba babatiin ang bagong stockholder ng kumpanyang ito? Ipinapakilala ko sa inyo ang aking nag-iisang anak na babae. Si Marimar Buenaflor Gadaza. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Snow. Buong meeting, gigil na ito.
Kaya hindi na nagulat si Marimar nung kumprontahin siya. Ikaw, anong ginawa mo? Paano naging anak ni Manuel Buenaflor? Dating chip na kasambahay ka lang naman na. Galit na tanong nito. Mahina siyang tumawa. Bakit hindi mo nalang tanggapin na mas mayaman na ako sa'yo? Anong sabi mo? Muntik na siyang sampalin pero nasangga niya. Siyang malakas na sumampal dito. Wala kang karapatang sampalin ako. Kung may chip man dito, ikaw yon. Saan ka dinala ng paghihiganti mo? Papuntang putikan, di ba? Sa oras na sirain mo ulit kami ng asawa ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Ano? Matapang ka na kasi mayaman ka? Nanggagalaiting sigaw ni Snow. Muli siyang humarap dito. Matapang ako kasi may asawa at mga anak akong ipinaglalaban. Matapang ako dahil tao ako at hindi binibigyan ng kahulugan ng estado sa buhay. Matapang ako kasi dapat na ipaglaban ko ang halaga ko bilang tao. Umalis na siya sa loob ng silid. Napabuntong hininga na lamang si Marimar. Ayaw niyang makipag-away pero kapag masyado ng war freak, talagang lalaban na siya. Lumipas ang mga taon, nakagraduate na rin si Marimar. Katulad ng pinag-usapan nila, si Rowan ang naghatid sa kanya. Ang asawa niya rin naman kasi ang nagpaaral at unang naniwala sa kanya na wala sa edad ang pag-aaral. Bakit ako ang may regalo? Nangingiting tanong ni Rowan habang binubuksan ang box. Pero natigilan ito nang makita ang pregnancy test sa loob. Buntis ka ulit? Tumango naman si Marimar. Mukhang may aalagaan pa tayong baby, mahal. Humabol ka ba naman? Tuwang-tuwa naman ito na niyakap siya. Mahina na rin siyang tumawa. Pati pamilya at mga anak nila ni Rowan, tuwang-tuwa sa bagong buhay na isisilang niya. Naranasan ni Marimar maging mababa. Tanggap lang ng tanggap sa hamon ng buhay dahil nasanay sa hirap. Gayunpaman, nasanay man sa lahat, nagkaroon pa rin ng pagbabago. At sa lahat ng natamasan niya, mga karanasan na napagdaanan, mga aral na natutunan, at mga taong nagturo sa kanya kung papaano magmahal, masasabi ni Marimar na pinuno ng Diyos ang buhay niya ng maraming biyaya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamagandang istorya ng buhay na nakikita natin ngayon ay ang may mga matitinding pinagdaanan noong nagsisimula pa lang. Kaya huwag sana nating husgahan ang tinatahak ng bawat isa dahil hindi naman natin sigurado kung ano ang magiging kapalaran nila. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.